Banban, inom na ng gamot. Eh, sabay-sabay na tayong uminom ng gamot. Ganon yon. Wait lang ha. Ito guys na mga alaga ko. Hindi, si Haba ay nagkaroon ng allergic dermatitis. Ngayon, hindi naman na siya nagkakamot kasi nga meron naman siyang ito, maintenance. Pang-avoid daw to para dumami ang yes sa katawan. Lalo, kaya hindi ko na rin siya pinakakain ng kanin. Wala na lahat. Yung wet food na lang at saka kibble na vitality. Nakikita nyo naman siguro lagi kaming nag-unboxing. Kasi nga, mabilis kaming maubusan. Kasi ilan sila ang lalaki nila. Dati 7 kilos lang nung kibble na vitality ang pinapa-deliver namin. Ngayon twice a month na 15 kilos. Ayan o, yan. Yan, isa pa yan. Juicy sa pagkain. Ito hindi to juicy. Basta kibble na vitality o kaya holistic, mapabrit man or vitality na wet, talagang kinakain niya. Kaya ang laki niya awa ng Diyos. Sana wag magkasakit. Yan, ang ingay ng mga motor sa labas guys. So ayan, magpapainom na naman tayo ng, eto nga, yan. Yung cetirizine guys, hindi ko na sila pinapainom kasi hindi na sila nagkakamot. Ito sa'yo, galit ka na naman, inuuna ko si Haba. Silosa yan eh. Yan Dalawa. Ito sa'yo, Clover. Dalawa. Yan. Kunin mo yun, nahulog. Sa'yo yan, dalawa yan. Tapos si Itim. Yan, tigdadalawa sila guys. Pero si Choco ay isa lang kasi maliit. Depende kasi sa kilo ang kanilang pag-inom niyan. So, ayan. Nakainom na kayo. Si Mama naman ang iinom ng gamot. Ayan. Yan naman ang sa akin. Ako guys ay may maintenance na sa high blood. Yan. Meron pa akong pang cholesterol sa gabi. Pero yung high blood ko kasi hindi siya permanent na yung as in hindi bumababa, ganun. May time na mababa, may time na biglang tumataas. Gawa nga ng cholesterol daw kasi medyo nag-gain ako ngayon ng taba. Yung dating 50 kilos ako ngayon ay 65 na. Ganun. Ang height ko ay hindi ko alam kung umabot ba ako ng 5 o 4'11 lang, ganun. So, dapat ang kilo ko, ang timbang ko ay 50 ba o basta ganun, parang ganun. Kaya medyo tumaba ako ngayon, kaya medyo dumami rin yung mga taba ni Mama at cholesterol siguro yan. Kaya si Mama ay na high blood na. Saan na high blood si Mama? Sa kulit ni Haba. So kaya medyo madali tayong mainis. Pero iniiwasan ko na yun guys kasi mahirap na. Kasi pagka medyo sumama ang loob ko or naiinis ako, medyo biglang nagwa 150 ka agad ng mabilisan ng aking BP. Kaya nag-aaral na ako ngayon ng mag-control ng anger. Anger. Yun. Di ba, Tim? So, ayan. Marami kaming maintenance, mga kung ano-ano. Yan, kasi makakalimutin din ako, kaya ako ay binilhan ng anak ko ng ganito. O, diba? Bongga. Dati, tinitingnan ko lang to sa mga display cute. Ngayon ako nang gumagamit. Tuloy, hindi ko na maubos-ubos yung aking almond. Yan. Umiiwas na rin akong kumain ng mga ganito, kaso lang, hindi ko maiwasan eh. Sabi ko nga, pag namatay, baon. Diba? Pero, ayoko pa naman na mangyari yun kasi kawawa naman yung anak ko mag-iisa sa buhay. Yan. So, yan ang aking share ngayong araw na to. Ang aming kasi wala yung aming ate. Kaya, ayan, kwentuhan muna tayo guys. Si Choco ay medyo matamlay. Wala siyang ganang kumain. Hindi ko alam kung inhit o ano eh. Basta, medyo matamlay siya. May time, kunyari ngayon, medyo sumigla-sigla, maya-maya matamlay na naman yan. Parang nagkamali ata ako ng pagkain, kaya ganyan. Kasi
Si Choco kasi, since wala naman siyang mga kati-kati, hindi katulad ni Haba, pwede siyang kumain ng manok o kaya yung giniling tapos ginawa kong meatballs. Di ba guys, may sibuyas yun. Hindi ko alam kung dahil doon. Pinakain ko kasi siya kasi gustong gusto naman niya. Di ba nga ang sibuyas ay masama sa aso? Nabasa ko lang naman. Sang-ayon sa mga nababasa ko lang naman. Mas masama ang sibuyas kaysa sa bawang. Napakain ko siya nung meatballs nga. Yung giniling na ginawa kong meatballs. Maraming sibuyas. Gusto ko kasi maraming sibuyas. Ayun, napakain ko siya noon kaya medyo tumamlay. So, kailangan ko mamayang bumili ng dextrose powder kasi naubusan kami ng dextrose powder para lalagyan ko yung kanyang inumin. Yun. Siopaw, saan ka na naman galing? Mihi ka na naman dun sa kulungan, ano? Si Siopaw guys ay hindi naman siya tumatalon dun sa bintana na yon, ay sa pasimano na yon. Papunta sa baba, ayun si Kisame. Ganun lang sila, oh. Pasilip-silip lang. Pero, minsan kasi umaakyat siya dun sa kulungan ni Axel dati. Ayan, oh, papakita ko sa inyo. Yan. Nilalagyan ko kasi yan ng basahan para naman pag sila ay aakyat dyan at tatambay, may sapin. Ayoko kasi silang direct dun sa crate ba ang tawag dyan kasi parang feeling ko masakit sa katawan nila, lalo itong si Clover. Ayan, oh. Medyo 8 years old na to, senior na. Pag tumatambay siya doon, baka kako masakit sa katawan, kaya nilalagyan ko ng mga malinis na basahan. Bumibili talaga ako ng maraming basahan, laging bago, para ilagay doon para hindi sila nasasaktan sa balat ng crate. Sapin lang ba, ganon. Haba! Kamot-kamot ka na naman, paluin kita Gusto mong palo? Itong mga aso ko guys ay hindi pa to nakakatikim ng palo sa akin. Yung bang tinatakot-takot ko lang, ganun. Pero mabait naman sila, awa ng Diyos, sana tuloy-tuloy. Lalo na to si Itim, oh. Parang i-share ko nga pala sa inyo guys. Mas maganda pala kapag ang aso ay ipakapon ng bata pa. Yung, kasi si Itim, lalaki yan. Pinakapon namin yan mga 7 months old pa lang. Talagang hindi pa siya nakakaranas na mag-mate sa kapwa niya. Ayan, bait-bait niya, oh. Sobrang bait niya. Kaya lang sobrang, nung nakapon siya, sumobra ang takaw niya, tumaba ng tumaba. Kaya ayan, oh, sobrang taba na niya, oh. Kaysa yung na-experience ko kasi si Axel noon, kaya lang namin pinakapon. Kasi nga, ayan, nagkaanak si Clover, oh. Ayan, oh, sila nga yan, oh. Si Punggok, ayan. Si Itim, ayan si Haba. Ayan, anak yan ni Clover at saka ni Axel. Kasi sila yung naunang mga aso namin, nung pinakapon namin si Axel ay siguro mga 6 years old na siya. Pangit pala kasi after niyang makapon, parang naalala ko lang. Siguro mga after a year o wala pa, namatay na siya. Hindi naman siya nagkasakit. Ang mga sakit lang ng mga aso ko guys ay minsan. Kasi nga hindi sila nakakababa sa baba, hindi siya nakakapaglaro sa lupa. Ay yun lang, mga balabalakubak, ganyan. Hindi ko alam kasi sabi ng vet, dapat daw nakakapaglaro din sila sa lupa. Saang lupa ko naman sila laruin? Dyan naman sa baba, puro poops na ng mga galang aso. Ayoko naman. Kasi nga, magdudumi sila. Tapos kasama namin dito sa loob ng bahay, marumi. Hindi naman pwedeng hahayaan ko na lang na ganun. Sa dami nila, nililinis ko kasi mga paan yan kapag galing sa baba. Minsan, walang sasama sa kanila sa baba. Ayoko namang pababain na hindi ako kasama kasi baka mamaya, alam mo na, ang aso nagbabago ang ugali kapag iba ang kaharap. Siyempre, pag natitreaten yung mga yan, baka mga gat. Siyempre, ayoko naman ng ganun. O, diba? Kaya dito lang sila sa baba, ay sa taas pala dito sa amin. Kaya, si Axel nung nawala ay wala naman siyang sakit. Ako ang may sakit Pero pagdating namin siya ay wala na. Kaya sobrang sakit dahil biglaan. Hindi naman, umiyak pa siya nung umalis kami, humahabol Pero sabi ko, babalik kami, diyan ka lang. Hindi ko inano yung iyak niya kasi natural na yun Lagi naman talaga siyang naiyak kapag kami ay umaalis. So, hinayaan ko lang pagdating namin, wala na siya. Akala ko, bakit sabi ko tahimik? Nung dumating kami ay tahimik.
ang kumahol lang ay bilang na bilang. Hindi katulad nung tuwing darating kami, talagang sila'y nagkakagulo. Eh, nung dumating kami, sabi ko, aba, wala yatang sumalubong ah. Tahimik talaga as in. Tapos pag bukas ko ng pintuan, andun si Axel. Nakahiga, akala ko tulog, nag-aabang. Pero wala na pala. Yun, kaya ako naman nasabi na mas maganda pag bata pang makapon kasi si Itim guys ay halos hindi ko napainom lahat yung gamot, nag-heal na lahat. Kasi ang hirap niyang painumin ng gamot samantalang si Axel halos kumpleto sa gamot. Nag-extend pa ako ng antibiotic noon kasi medyo nangamatis yung balls niya. Tapos, itong si Itim wala, as in ang bilis gumaling guys. Tapos, ang bait niya. Samantalang si Axel, after na nakapon, nung gumaling siya, after a year, nag-aasawa pa siya, pero hindi nga lang nabubuo. Kasi, syempre kapon na siya eh. Diba, yung, gets nyo ba yung ibig kong sabihin? Sa wala pang experience katulad ni Itim na nagme-mate sa kapwa, hindi talaga niya naiisip yon. Talagang para siyang laging papi. Ang galing. Kaya parang, dun sa mga iba na gustong magpakapon, better na bata pa. Basta nakapana ng doktor na meron na, pwede nang ikapon. Yun ang sabi ng vet. Kapag may nakapana, medyo malaki na, pwede na. 7 months si Itim, kapon na agad. Talagang namuhunan kami para makapon siya. Kasi, ayaw naman talaga namin ganito karami ang aming alaga. Kasi nga, syempre, magastos, sa pagkain. Okay lang sa pagkain guys, kasi normal na yun eh. Pati naman tayo, kakain talaga tayo eh. Pero yung pag nagkakasakit guys, promise, sobrang gastos. Imagine mo si Haba, sa unang bagsak namin sa vet, pa-check up lang lahat ng mga test. Naka 8K na kaagad kami. Tapos yung mga follow up pa. Lagi kaming weekly nasa vet. Ngayon nga, parang sabi ko, parang sobrang gastos naman. Sabi ko ganyan, bilhin na natin lahat ng maintenance, baka sakali. So, ito nga, hindi na kami nawawalan nito. Itong isang bote na to ay 1.5 ito. Yan. Ewan ko kung merong mas mura sa Shopee or saan. Pero, yan sa vet, binili ko to ulit. Kasi nga, maintenance niya to. Nung naubusan kami, bumili ako ulit. Ito, paubos na naman nga, oh. Kaya, ayun, hindi kami nawawalan yan. So, yun lang guys, share ko lang, kwentuhan. Ayan, galing ka na naman doon sa Pasimano. Ayan. Yan. Etong mga kuting namin ay walang problema kasi sila ay malulusog. Sana wag naman magkasakit. Kasi si Kisame nagkaroon ng sakit-sakit ni dati pero gumaling. Napabet naman namin siya. So, yun lang guys, share ko lang.